Okay, so to start with, so welcome again to our real estate due diligence. This is your broker, Samuel Lau, real estate coach, no? So my number, mobile WhatsApp, 0917-323-6123. Disclaimer, so what I'm going to share sa ato karong gabi una is based on my 15 years personal experience in the real estate industry. Okay, so welcome again. To start with, so we believe everyone, kita tanan, we believe everyone have a chance to grow in real estate business. Ma-licensed broker ka, ma-accredited salesperson ka, or ma-enterprising person ka, no? So you wanted to be a referral or referrer, wagi problema. Ang ato lang is how to put this legally, and then bisag di pa mo licensed broker or salesperson, ako lang gyapon tudluan kay para mas simplify, mas mapadali nato. Example, inig refer na ko og property kay broker Cesar, at least diya pa lang daan hanay-hanay na, no? So mao niya to ang purpose karon, i-educate ta mo karong gabi una through this Zoom sa basic tips in due diligence sa property. Kay di ta pwede mamaligya basta-basta og property nga di siya legally feasible to sell. Just like nga kung nagluto kag pagkaon sa imong kan-anan, di nimo i-display imong pagkaon nga hilaw ang kanon or ang timplada sa gisado wa magkadimaon, no? Para baka ayo or unsa ba, no? So our practice in real estate is regulated by the Act regulating the Property Real Estate Service Act. It's a RISA law, Republic Act number 9646, enacted last June 29, 2009. So dugay-dugay na gid ni siya, no? So under this practice, only licensed broker, accredited salesperson can practice. But of course, referral person, brother, sister, you want to refer some property for sale, we can always collaborate and cooperate together with our licensed broker. So, basic tips, kung kita, example na ay ipabaligya property sa Maricel, property owner. So, unsa angay natong buhaton? Importante ning mga right questions nga atong ipangutana. Very important na siya, makatabang na. So, please, you can screenshot this one para you can duplicate, no? Para na lang may idea. So, example, si Maricel, property owner, na siya ipabaligya property. Una sa tanan, usually mangutana ta, Maricel, property owner, asa ba na property imong ipabaligya? Maingon siya, nani diya sa Dumanhog. Okay, asa man dapit sa Dumanhog? So how do we know? Pangayuan nato si Maricel og Google coordinates or Google drop-in. Kung wa siya na siya kaila, or kung kita adto na to anak, kuha na to na Google drop-in or Google coordinates. Okay, so you can Google that one, how to do Google coordinates. So because ang mga buyer usually mo tana mo gina location. Next question sa buyer, unsay porma sa yuta? So ang mo tana po ta, hi property owner, unsa bay shape sa yuta nga imong gipabaligya? So how do we know? Pangayo tag sketch plan or lot plan. Kung several lots na nga consolidated lots, manghihayo tag tax mapping para makita nato unsay porma, madrawing nato unsay porma sa yuta. Okay? Now, next question, what is the lot area? Are there any improvements like house, building, warehouse, other? Mayroon siya ipabaligya ni Sam tulok hektarya sa Dumanhog, pero na ani mga improvements unsa man? Na ay warehouse sa feeds, na ay balay sa mga staff, na ay tulok ka balay sa babuyan. Yan ay usa sa manukan. Okay. So we need to take note on that, no? Kay very important na latter part. So improvement described. Pilay lot area, 3 hectare example. Now, pila may pabaligya nimo Anisel? Moingon siyang nasabutan na mo magigsuon, mo ipabaligya 500 peso per square meter. So, take note ka. Okay? Next, by the way, Maricel, property owner, ang kanibang property ang registration ani sa title, is it individual? Imo, inyo maigsuon? Imo ra ba ni pangan o sa inyo maigsuon? Or under corporation. So you need to take note also on that. Kay lahi na kung usa lang, lahi na kung daghan sila nakapangalan, lahi po na kung corporation ang nakapangalan. So another questions ana is seller.
willing bata mo bayad sa seller tax? Unsa man ni? Kung kita mamaligya manggod property owner, naatay bayaran ng mga taxes like what we call capital gain tax. Kung corporate na, creditable withholding tax. Natay documentary stamp tax. Naputay VAT kung vatable ang transaction na to. So, inote na nato kay kung kadaghanan sa kuno encounter baya, kinakalimtan ni sa mga enterprising agents nato, no, even our mga kauban licensed broker from the start, ayaw ta kaikog mangutana sa seller about ani mga kinsay mga mubayad sa mga taxes. Kaya usually sa common practice nato, mingon sila net among dawaton sa 500 or inot nimo 500. So terms, condition, taxes, buyer ang mubayad. So imo na inot tanan, okay? Next question. Buyer, seller, is the property tax paid ba nato annually? Unsa man ni kato ni mga buhis nato nga ginabayaran sa assessor kada tuig. Pamingon siya, yes, up to what year? Karon 2024 na bayaran ba nato tibok tuig? Pamingon siya, murag na hinumduman na mo sa year 2022 pa. Okay, so how do we know? Part of the due diligence na later, note lang ta. Again, we are in the interview process pa. Very important nga sa interview pa lang, you can ask the right question which can help you sa imuhang pag-perform sa due diligence. Next question. Is the property free of any problems like liens, encumbrance, court cases? So, imo pa ko tanon, Mr. Property Owner, kani inyo property sa Dumanhog? Libre ba ni? Clean ba ni siya? Wa ba ni mga liens, encumbrance, annotation sa title? Wa ba ni kaso sa korte? Wa ba yung mga third party claim? Mayroon siya na. Wala, wala. Okay, note lang ta. If sellers are siblings, are they all willing? So, mayroon ta, property owner. Siblings mo nagbaligya kay ingon siya ngay nakapangan ko na sa ilang parents. Ya pila ko mo maigsoon ngay siya pito me. Okay, ya kamo ba tanan willing to sell ani nga property? Again ha, the title ingon siya registered pa sa ilang parents. Sila na siblings they decided nga way ganahan mo focus sa negosyo nga nasugdan sa ilang ginikanan, ila na lang ibaligya. So imo pa ko tanon sila ba tanan willing to sell? Kay base unyag usa duha tulo lang. So note ta ana tanan. Okay, next. Is the property clear of with tenants? If with tenants, are they relatives, rental tenants, informal tenants? So, diya pa lang, pangutanon po nato sila na ngayon siya, ay tenant na ko dito sa Dumanhog, mga trabante to na mo nagpuyo, pero napoy usa na mo sa op na mo to dito. Yan ay do kabalay sa tumoy, squatter to na mo, informal sila. So, yun ay take note ka tanan, ana. Next question. Is there a road network, barangay road, subdivision road? Base unyag, mayon siya, nato'y dalan, pero murag common lang tong nga dalan dito barangay road. Di ito, common agianan, pero private pangalote. Subdivision road ba ni? O kani nga subdivision road, na ba ni siya approved subdivision plan? So note lang na nato tanan, no? Kindly describe the property terrain flooding issue sa Dumanhog. Ngayon ta, siya ang terrain ako sa akong property ipabaligya is uphill to mga 50% flat o niya. Hinay-hinay na siya pasaka. Note ka niya. Flood issue. Wala. Libre kay ta. Layo sapa, layo takuan. Niya, natay tubod dito pero dili ra maka-flood issue. Okay. Seller, willing to pay bata sa brokerage fee or commission namo nga 5%. So ato na ayo ka limot pangutana kay diya pa lang niya daan, di na muhatan. Or nagtuo ka 5%, yung muhatan na siya 2% or 3%. So, inot yun nato klaro, no? Before ta move forward. Seller willing to give back ang ATS. Okay. Kay taas na tasturya niya, di siya muhatag na itong authority to sell. Lalo importante man nga natin authority to sell. We will discuss that latter part sa atong presentation. Now, seller, ask if he or she is the seller, register the title, or if not, who is she related to the seller? Okay, ani ni siya, pasabot na ako. Mungutan na ta ay Maricel. Okay, how are you related? Maricel, ikaw bang registered owner on the title? Imo ba ni? Ni siya, dili. Ako aning igagaw. Okay, so your cousin related to the owner. Yeah, at least note lang nimo or kung siya sister-in-law, note nimo or silingan, note lang na nimo, no?
or one of the siblings siya out of 7. I-note lang na to. Next, for LOI, letter of intent, to whom do we address? Ask for the name, email, mobile number. Very important na. Kay in kasog na atay buyer, asa na to i-address ang atong letter of intent to buy. So, pangutana na lang daan. Pangalan, email, mobile, complete number. Ya, kinsa siya. Siya ba'y tag-iya, siya ba'y presidente, siya chairman of the board, or siya ba'y kinamagwangan sa may isuon, no? Then, kani siyang akong gihatag initial sa inyo ha. These are mga few questions nga based on my experience. So, ibutang na ko other questions kasi from time to time pwede pa na ninyo madungagan based sa inyo ha. Experience. Ang ako lang advice ninyo kung mo abante mo agad mong mga property owner nga pabaligyaon mo sa iyang property, at least you come up with this checklist of questionnaires para guide kay usahay kung wa ni sa inyo ha, makalimot gud mo. Honestly, makalimot gud mo. Okay? So, kani manggod, importante ni ini-drop po niya nimo sa imuhang offer sheets, no? Sa mga kliyente or ini-advertise nimo to avoid misrepresentation. Again, to avoid misrepresentation. Niingon niya ka dito 400. Niya diha dito iyang na-note diri 500. Okay? Or moingon ka, nag-note ka 500, nga inigdaanay mo offer 600, kasaban ka sa iya. Nanon na maligya makag 500, nga 800 man akong gipabaligya. Ingon na ka, property owner, di abayao sa atong kasulatan, interview pa na ko ni mo gani, 500 na imong gisulti. Okay? So, maklaro na to. So, unsa pod mga document nga initially kinahanglan nimo pangayoon kay again warning no, ayaw pamaligyag property nga wala mo maka-perform og due diligence. Mo na kung giingon, very importante na siya. Kung ikaw, mga brother, sister, very enterprising person, gusto mo mag-sideline pamaligya, careful mo, base unyag mo bumirang na, makasuhan pa mo. Labi na maligya mo property, nga naaday problema ang property. So, mao na nga akong giingon ninyo nga we welcome you to do the livelihood, but let's collaborate just like as broker. Dili ni magpa kamao-kamao sa mga legal side. We always refer it sa mga legal lawyer. Ang kamtang mga financial report, no? ITR. We always collaborate that with mga licensed accountant. Kana mga survey, di mi magpakakamao. We need to collaborate that with mga licensed geodetic surveyor. Samot na ng mga property valuation. It must be a job and signature signed by mga licensed appraiser. So again, kung mo-refer man si Nermin o Nerman ako o property, usahay na ako yung mga nag-ahente-ahente sa Bohol, no? Mo-refer. Kung iya i-refer, ipabaligya sa ako kay na ako yung requirement sa Bohol, tendency, question, si Cesar ako, taga si Bumi. Can we do, honestly, no? Can we do a proper due diligence in Bohol? Yes, kamaomi sa basic kung atuon gyapon namo, but to save time kay di aman mi nagrepresent more on the buyer side, amo na i-recommend si Norma, Nermi nga nagahinti-hinti dito sa mga licensed broker dito sa Bohol para ang licensed broker dito mo cooperate sa mga enterprising agents nato para to help in performing due diligence sa property, para to make sure if the property is legally visible to market. Hinog na ba siya? Basi unyag na may problema, mga annotation, nag-involve pa nagkaso, o naapay problema sa among siblings, quarrel, nga dili pa ipabaligya, di mo baligya uban. Let na ako ina-encounter. Out of 5, tulo ra may mo baligya, sunsaon man na nato, no? So, we need to address those things. So, we need to ask this title. Again ha, part sa imong interview, mga igid kag document. Part of your due diligence because without the document, nako, di ka ka-perform due diligence. Yung man, nag-market na kadayon. Ayaw, kay taas lang kayo yung expectation niya, ma-disappointed niya ka. Like, mga igid kag copy, scan copy, Xerox lang no, sa title, tax declaration of the lot, niya, kung naay mga improvements like building warehouse, mga isa kag tax deck, ana. Niya, sketch plan,
ulat plan o para makita nimo sa porma sa yuta, technical survey. Tax clearance para may bawaan po nimo up to what year siya kabayad. By the way, importante imo ma-ocular physical mo na mga tanak ko permit kung moingon si Belinda nako nakahinti-hinti nga Sam nami for sale property mo tanag ko nakita na ba nimo ang property wala girihatag ra ni akong amiga nga ahente pod okay good thank you nawa kumon kay na nato no pwede ra mata siya moingon pod niya sir ipastorya lang giti ka sir sa ako ang kauban sir nga igagaw nako nga sila tag-iya para sila na lang gyud maka-explain honest na lang kita diretso kay sa tinuod importante may baw-an nimo. Example, there is a property nga gipalit namo. Pagtan-aw namo nay upat ka balay sud sa 1,000 square meter. Pero pag ukay namo sa tax declaration, usa ra ka tax deck sa yuta, usa ra pud ka tax deck sa balay. Nya ang remaining tulo wala. That's a big violation. Kay tulo man ka building, so dapat tulo ka building so tulo pud ka tax deck sa improvement building plus ang tax deck sa yuta o patanan. Okay? So again ha, the first part, gi-share na ko sa inyo ha, ang proper mga checklist of interview, mga guide questions. Take note on that. And then, next is mga initial documents. Kay why mga itani initial documents? Kay during the due process, tips on due diligence nato, kinunglano na nato. Okay? So, yan na sa part 2 nato ron. Again, if daamoy mga pangutana, ipalihog lang unya ko ana o take note sa chat box nato nya earlier na po ko'y gibutang dito nga link para sa inyong attendance form, no? Please paki-fill up lang. So, let's continue on the second part. Karon, naano mo anto, diri na ta sa due diligence process, no? Okay, due diligence process. Tips lang gyud ni ha sa due diligence. So, kaning mga kauban nato mga enterprising agents and ahente-ahente, we again welcome you. Just like the bookkeeper, they collaborate with the licensed accountant. Just like mga dropsman, they collaborate with the licensed architect. Just like mga legal researcher, Pol-Sci graduate, they collaborate with the licensed lawyer. Kita po mga enterprising agents, let's collaborate. Na naman, dili dali ang trabaho sa pag-due diligence. Kamu na lang muhusga, no? Karon ako ni i-share niyo one by one. Okay, number 1, ROD, Register of Deeds. Nano mo adto man ta sa ROD, Register of Deeds, no? Importante kay moadto ta mangayo tag certified true copy sa title. Di ba na man tag Xerox, so ato na ko ang certified true copy. Pa-trace back na nato para may bawaan nato, clean ba na, lumpyo ba na, wala ba na yung mga encumbrance, lien, or na ba yung mga annotation, no? So, dapat check up na. Kung naamang ganay mang clean, na mga case number, akuhaan na nato record, ato na nato ipa-check. Balikan nato ang tag-iya sa yuta, nga nano maning na mga mortgage diri, na maning or na abay mga kaso diri, or na abay ni mga tanat nila kung na sila lawyer to help explain unsa to siya nga mga annotation. Okay? Mao na purpose man to ta sa ROD. Next, nano mo adto man ta sa assessor's office. Sa assessor's office, kuhaan na to og certified true copy ang tax deck. Tax deck sa yuta, tax deck sa balay. Ato po na ipa-tracer back, trace back o tracer back, no? Kinahanglan ang mga records, lot area, consistent sa record, lot area sa tax deck. Kinahanglan ang mga lot number, consistent. Kinahanglan ang TCT number, nakapatik po na siya sa tax deck. Daghan pong tax deck nga waswati o OCT, TCT, no? So mura, walay title, nga naaman tayo title. Okay? So, kinahanglan na siya. Yeah, kinahanglan po na ito may bawaan sa assessor kung updated ba iya sa mga ipunta o tax clearance. Then, importante na kay kung sa tuiga wa kabayad mga itag actual statement, no? So, assessor's office, importante na siya. Nga, napanay daghan buhaton. Upon reviewing sa mga document, labi na mga tax deck na po annotation sign, makita na nato sa record kung unsa pay angay natong buhaton nga due diligence. So next,
sa clerk of court. Unsay ginabuhat nato sa clerk of court? Nanong kinahanglan man ta? Kay daghan man gud usahay nay kaso ang yuta pero wa gi pa-annotate sa title or wa gi pa-annotate sa tax deck. So kinahanglan sa ta moadto sa clerk of court mga tag-copy certification nga ang yuta nga atong gibaligya wala ma-involve of any court cases or litigation. Okay, next, matuputag sa BIR. Nano matumata sa BIR? Mga tanan niya akong amigo Cesar. Because di man ito matagan usahay ang seller individual pero masyak na lang ta. Batable ang atong transaction. Nanong nabatable ba atong transaction, no? So kinahanglan, ipabalidate na nato daan sa BIR ang TIN number sa seller. Diya pa de pag validate dito, uy na ay mga daghang open case ang seller no sa iyang mga existing businesses. Doon po sa BIR which nahitabo na honestly namo. One of our transaction in Cebu, nagbayad mi, giingnan mi sa BIR nga Sam, daghanig open case for example. So, in-settle ni mo ni ICAR, amo po ipasettle ni iyang mga open case kay commercial property, bayan ni iyang gibaligya. Okay, so again, dapat may bawandaan para lisod na magbinayranay nga napaday mga apan, no? Deal breaker niya ni. Now, seller identity, very common ni. Kay why? Moingon niya, oy Sam, naku ipalaila nimo mo ni amo ang seller si Mr. Cesars, Mr. Diri na punta, Mr. Sims One, ako amigo sa Cagayan, broker, no? Pero honestly, wa ko kaila kung mao ba gyud na tinuod ang naong ni Shim, no? Kay gipailaila ra man siya. So kinahanglan ato i-validate carefully mga itag mga government valid ID. No, say ang government valid ID sayo naman pikion ron. Diba? With the AI technology. So we need to perform due diligence. Moadto ta sa site, magpangutan na ta kung mao ba ni si Sims 1, mao ba niyang picture, mao ba niyang now, pangutan na ka sa barangay. You need to validate kung driver's license ta, go to the government agency, nag-issue ana, validate the picture kung nag-match ba. Why I mentioned that? Because nahitabo na sa amo, wa mag-match identity tip. I cannot mention in a case ato, but again, nahitabo na sa amo. So, always caution. Labi na ka na yung siya, SPA ni siya, with red ribbon, apostel, nanong di man. Duda ka daan, benefit doubt, duda na lang dito. Okay. Request din ka og Zoom meeting. Kay there's no such thing in the globe karon nga di ta. Karon nag-Zoom man ta. So pa-request ka para makita mo principal owner nang di makakanig Cebu. Okay, di na rin ka kalakaw, bedridden ka, okay. Then kinsa man ni mao ni imong attorney impact? Okay, yes, ang mao na. So ipaila-ila na to, no? So ipalidate na to labi na if it is SPA diri sa Cebu nilarga nag US. Pero sa man na notarize ang iyang SPA. So tanaw na to ang date. Tanaw po na to ang date of entry of exit niya sa iyang passbook. Or tawagan na to ang iyang notary public kinsa to nagnotaryo. So pangayo sa pangan og mobile pa-certified nimo nga siya nag-certified in front gid adto atong attorney impact atong SPA, no? Now, sometimes ang namaligya kay corporation. So we need to careful sa kung corporation kay usahay ang nagpirma-pirma dito usara sa director. Nya diha di ay wala day board resolution authorizing that board of director to negotiate, market, and sell or to tap any broker to authorize to market. Nahitabo na nako. Sorry. I learned it the hard way, no? Na-negotiate ang akong commission because ang nagpirma ang presidente per why board resolution at that time. It's long time ago, no? Kailam ko na ako Chinese family. Diya lang ang duwag igsuon niya ni Oli, wa mo honor sa among agreement. Okay, but it's a long story. It's a good experience na ako. Okay, so careful gyud ta. Another experience na ako, ang chairman of the board, ang nagpirma sa authority to sell sa seller group. Broker pag yun to akong ka-deal. Ingon sila, ang chairman of the board, may naghatag nila ang ATS. But diha, wa day board resolution, dili day majority of the director are willing to sell. Nanong ginanglan man taog GIS para may bawaan nato who are those updated names of the director. Nanong ginanglan man tag articles and bylaws para may bawaan nato if this corporation mag-unload of property, mag-liquidate of property,
Pilay votes kinahanglanon, is it 50+1 or is it 2/3 or basig na sila specific nga itong percentage of vote. So we need to know. So those are part of the due diligence. I'm just sharing it, no? Part of my experience lang na. Now, geodetic surveyor, unsay trabaho. Because before we buy property, we need to make sure nga walay concern sa boundary. Kaya nagpa-conduct yung tag relocation survey. Di lang ta mutuo ng tudlo-tudlo. So, pa-relocation survey yun nato. Diya nato mahibaw-an nga na aday concern sa mga utlanan, no? And then, kung naay road network, part sa relocation survey, ipa-research na to sa surveyor. Kung naaba ng record sa DNR na by approved subdivision plan sa no? Road right of way. Nya og kung ang yuta uphill, downhill, ipatupo pod na nato kay base unya downhill ra kay na niya dili na siya feasible to build the house para sa imong client or kung ikaw mismo mo puyo mo palit basig slope ra kayo kuyaw niya ka sa disgrasya, no? So again ayo pagdagino relocation survey, topo survey, importante. Now another tips is adto ka sa planning and zoning office sa LGU or municipality sa engineering office nano importante man ni labi na sa mga probinsya nato municipality because kadaghanan labi na mga super highway nato mga coastal highway sa north, south, east and west kabantay mo expansion karon ang DPWH. So kinahanglan mangayo mo dadon ninyo ang certified copy sa inyong dokumento, dadon ninyo sa which DPWH nga region ngayo mo certification kung unsay plano nga widening, maapektuhan ba ang property. Like example, sa Ronda, na ako'y kaistorya 2 days ago. Ang frontage sa iyang yuta 120 meters. Ang Calauamon 30 meters. So nindot kayo, baratog baligya. Pero kung gikan ka diri sa Dumanhog, ang kalakdon sa yuta ko 40 meters na. So pero ang kalakton diri sa after sa arko sa boundary Dumanhog ug Ronda naa pa sa mga 15 meters, 7.5, 7.5. Kung ma-follow tong 40, meaning madungagan og 12.5 left and right. Or usahay dito pa na lakwaon sa one side, no? So, ginahanglan ka og certification DPWH para may baw-an nimo kung pilay makuha adtong yutaa. Kay diha example kung nakuhaan lang tog extra 10 meters plus times 120 ang iyang opening. So that is 1,200 square meter ang maminus sa iyang yuta. So careful ta diya dapita, no? What if barangay road na? Sa barangay road naman ni siya, tertiary road naman ni siya, gamay ra, one way pag yun. Di ta kumpiyansa. Naitabo na namo diri sa may San Siangco, ni turn left mi, unsa man na, katipunan ba na diha niya. Ni turn left na pod mi, na ay balagtas road ba na diha. Basta na gamay nga road. Nga gitawag na to 6-meter road to, niya one way. Pero pagpakuha na mo og certification sa engineering office sa OBO o sa zoning, igawas nga na proposed widening 2 meters left and right para ang 6 mahimong 10. So nakuan pag yun, no? So again, wala nga ato pangayuan na siya permit. So again, nano misulti ko ani to all my licensed broker colleagues, to all my accredited salesperson, on to all our enterprising brother, sister, no, nga mag-ahinti-ahinti ta, very important gining due diligence nato para di ta mabalikan sa ato ang mga kliyente. Kay kung masipyat ta, mabalikan ta, kulang raon niya nga to ang income, kita para atubang sa kaso. LGU, treasurer, appeal pa din ni. Well, I will explain you based on my experience. Naami gipalit property nga income generating commercial property. So, part sa due diligence kay i-continue na tong operation, na nga ni o kwan kay mag-closure man ta sa business permit, ya mag-open tag new, no? So, pagtanaw na mo dito, daghang open case. Wala pila ka tuig wa mabayad sakto ang mga business taxes. So, na mga open case. So, gipa-settle na mo. Then,
careful punta sa mga labor case sa mga empleyado na atay pulo ka empleyado. So plano namo ang key person upat amo i-continue i-hire. So amo to gi pa settle sa previous owner seller ang mga salary o incentives benefits nga to the extent nga gipaperma sila sa legal nila o kanang murag may mga legal term nga fully paid sila, quick claim nga wala ni liability ba, no? Unya, gi-interview, rehire sila sa new employee by buyer, ang buyer na to, new HR nila as a new employee, no? Para di ma-continue ba. Okay, so actually legal side of HR ni, no? So importante lang gyapon ni siya nga you need to perform due diligence, especially mga income generating property ang inyong ipamalit. Agricultural lot, which is very common sa probinsya nato labi na karon, no? So agricultural lot, kung nagpalit ng property agricultural ang classification, kinahanglan ta ng mga clearances. So number one yung kinahanglan mo total is the DENR. Why DENR? Para mahibaw-an nato nga that DNR, that property is alienable and disposable. That's number one. Number two, we need also to make sure that that property is outside the Central Cebu Protected Landscape or Central Cebu Protected Landscape na like mga timberland, watershed, forestry. So, mga yo taana, no, sa provincial or the sentro, no? So, importante yun na siya. Now, another tips on due diligence is on the family tree. Kay usahay, ang atong kaistorya nga namaligya is one of the siblings, mga tanata, one of the siblings, ang registered owner, ilang parents, namatay na. Yeah, pito sila kabuok. Yeah, sa ilang pito, willing to sell everybody. Okay, dili mo sell ang duha, lima ra, unsaon na nato. So there's always a solution, no? And then, what if sa pito, patay na ang duha, lima na lang, yan, di nila i-appeal ang duha. Okay lang, o kung patay tong way pamili. What if married to niya naan po yung mga anak, dili pwede, no? So again, naatay pagabuhaton nga due diligence anak kay napagiuban mga seller ilimod nila nga out of 7 mayon sila lima rami mag-igsoon kay ila gi-hide nga natong duha nga nasa gawas nga dato na kuno wala lagi appeal pero wa ta pahibaw no, so diha na lang mugukod to sa mga buyer nato, no, magka problema ta. So there's mga procedure na puy usahay atong katransaksyon ani is lulu-lula ang naka-registered sa lulululas karaanan napag anak 14 ka buo. Sa 14 ka anak patay na ang 14 mga anak na pud sa anak, mga apo na. So sa kadaghan unsaon man nimo? So nay pamaagi ana, no? Or usually amo ang mga na-experience ana advice among lawyer is nagpa-declare ni sa court of court declaration of heirs, no, para ma-cordon mauna lang gito. So, on the legal side, we need to cooperate with our lawyer na anak napita. Again, importante niya. In your due diligence, importante nga moduol ka og mga kaila nila, let's say, if properties in Dumanhog, duulo ni mong kasikbit, o kaning balay, kaning property nila ni Juan de la Cruz Sr. nga gipabaligya sa mga apuron. Kaya mo ninumduman anak-anak. Ako ninumduman some dusi man na sila. Uy, ang gideclare, walo. Kay bawo, at least, kay bawo ka ba? Magpangutan na, gyud ta, no? Kay usahay manggod kwarta na. Di na to i-appeal to ato may sunas gawas, kwartahan na to. Which again, na-encounter na namo karon. So, ayaw huwata nga ma-encounter na ninyo. Other tips, occupancy permit. Labi na karon mamaligya ta nya ato ang gipalit mga income generating property, rental properties. Appeal na sa atong requirements pangayoon sa seller ang occupancy permit nila before. Unya sam karaan na kayo wala. Uy, i-pressure na sila. Naaman ni kopya sa ubo. Part na karon based on my experience, appeal na nako ginapangayo nila as part of the items to be delivered. Nya, kung napay blueprint, mas maayo. Kay usahay, magsubay-subay niya ka sa asa ba tong septic tank, asa ba tong piping, asa ba tong electrical, nagliko-liko.
especially in rental properties, no, commercial properties or dormitory. Okay, so based on experience, ako na lang nag-appeal diha. Okay, so those are mga initial tips sa ako ang mga actual na experience. Disclaimer ha, these are all my based on my actual experience. Yours truly, aktibo kayo ta sa general brokerage. Natay mga ka-deal from time to time nga mga licensed broker nga mag-submit sila mga property for sale na ay mga accredited salesperson na apoy mga enterprising agents, no? So ako lang hangyo nato diri, we welcome you to join the livelihood sa industriya sa real estate. Pero number one, kung mga non-licensed agents mo, mga non-accredited salesperson mo, di lang nato sulu-suluhan ng transaction. Ato lang dool mo sa mga kailan ninyo nga licensed broker sa inyong lugar para to cooperate. Work under the umbrella, under the supervision sa licensed broker para matabangan mo sa pag-conduct sa due diligence. Because ang pagbaligya sa property, dili na trabaho ang due diligence on the buyer side. We do it in the second round. But again, in our usual broker's agreement on the sales transaction, party A is the listing broker, party B is the buyer selling broker. It is always the job of the listing broker, seller group to perform the due diligence. Just like mamaligya mo pagkaon, trabaho ninyo nga tilawan ang sudan kung sakto bag timplada o na ninyo i-display para di mo mabalikan makasabaan sa inyong customer. Diha na unyag, nagtrabaho na mo, nag-advertise na mo, nag-market na mo, pila ka buwan, unya, taas na kayong transaction na naibayar, diha pa niyo may bawaan nga. Di man day ni legally feasible ibaligya kay di man mo pirmang duha o na pa man day problema sa dokumento, etc. etc. no? So, diha pa lang daan. This form, you can Google this one, broker's agreement on sales transaction. In generic form ni siya ha, always nakasuwat diha per ni ang co-broker agreement unsay task, responsibility unsay trabaho sa seller side, unsay trabaho sa buyer side. So naka-divide diha ang task in advance. So nagkaron kinsa trabaho maningil sa commission. It is the job of the listing broker. What if ang katransaksyon nako kay dili listing broker, mga enterprising agents nag-ahinti-ahinti? Okay, pasabton ta mo karon sa next slide, no? Authority to sell. Under the memo, year 2019, karaan na gyud ni nga memo, di ni na mo buhat-buhat lang. It is a mandatory compliance to all professionals, no, less broker, to secure authority to need to sell, authority to negotiate sell before ta mag-advertise or mamaligya, no? So daghang paagi pag secure ani. Yeah, ang gihimo nako sa mga form, kada licensed broker may kanya-kanyang mga generic nga form. Sa ato apod nga form, napod tay form nga giingon ani nato nga this is to authorize broker Samuel Lau and Juan de la Cruz. So Samuel Lau and Belinda. Kato sila Belinda, Juan de la Cruz, dili to mga accredited salesperson, mga enterprising agents to nagahinti-ahinti. Kay nanuman kasabot sa ko ninyo, nagaraghanan man gud nato nga sunog mo, nga paso mo, nga giingnan mo, nga gitabla mo, gilipot mo. Okay, pero mo na sa form na mo ngayon ani, gi-appeal na mo inyong pangalan para naapod mo peace of mind, no? Ang point lang gud namo diri na pasabton ta mo actual experience ni ngayon nanawag na ako last month. Babae to siya, pangalan na to si Miss A. Nanawag siya. Sam, ay nakakita ko sa imong video vlog, mga ikog tambag kay imbis ang among commission 1 million, gitagaan man lang taon mi og 100,000. Wa man tumana among commission. So, amo sila gipatawag sa barangay kay mag-file mi kaso nila. Ingon ko, ni Miss A, unsay imong ikaso sa tagiya sa yuta? Wa mi tagay sa saktong commission. Mao ni mao na. Okay. Anya,
nangutan ako sa profile niya. Di siya licensed broker. Di po di siya salesperson. Accredited salesperson. Nag-ahinti-ahinti niya. Karon Miss A. Gusto pag yun ni Miss A nga, na sila sa ilahang hearing, iya ko pa i-speakerphone para mo sulti ko no ko sa mga standard nga 5% gyud ang commission ang ihatag. Ako sa siya gipasabot. Istorya na sa Miss A. Kibaw baka nga di ka lisensyado. So illegal ang imong gibuhat pag-practice. Kung mo-file ka ngadto karon imong gikaso is pag-claim sa imong commission sa imong real estate transaction. Nagpakamatuod lang na nga nag-practice kag real estate nga di ka lisensyado. Mo-claim kag commission. Ang reason wa ka taga-eksakto kay nahibaw-an sa imuhang property owner nga di day ka lisensyado. Mo nagipahinungdan lang kag gitagaan lang kag gitawag na tog finder's fee sa buyer. Kay sila naman lang nagtiwas sa mga transaction, etc. Wala naman ikaw, no? Tungod after that, as what you said, sila na nagtiwas ng documentation, everything. So gipahinungdan ka, they call it finder's fee. So kung mukiha ka, unsa may mukiha? Kung mukiha ka to claim your commission in practice of real estate mo, bumirang unya na nimo, no? So ako sige klaro, seek an advice sa imuhang mga lawyer diya sa taga Toledo tong area siya. Pangatan sa imuhang mga amigong lawyer diya sa Toledo, daan mo siguro maka-advise nimo. Ingna, i-share ni balik sa ako, I cannot represent you, I'm not a lawyer. Being a broker, this is only my opinion, ito ang to. Ang ako tambag lang yun nimo do, wala lang balik ang seller, padungagin na lang na imong finder's fee. Para safety ka nga di pa ka makiha hinuon ba nga nag-practice ka sa real estate nga dili ka kuan. So again, ang point na ko diri, kita nga nag-ahinti-ahinti, we wanted to make money. But diha hinuon sa pagdaginot nato nga makakwarta tagdako, usahay di makasugat man gyud tag badlungon pod nga property owner. And this is not happened once or twice, no? In my experience, I think more than 5 na ka scenario nga giduol ko nga nangaytabang ang mga nag-ahinti-ahinti. Nya wa ko'y mahimo di dapita. Kabipod mga licensed broker, di pod mi mo come in sa scenario in the middle na. Wa man milabot. So ang amo lang is through this type of collaboration, no? Through this type of team effort, we can work together. Kung naka sa Toledo, pangitag mga broker based on Toledo nga imuhang komportable dool ka para easy nimo to collaborate. Kung diya ka sa Cebu, naidaghang broker Cebu. Kung taga Bohol ka, pangita. Kay kami pod no, ako apod tambag sa akong mga colleagues no. Nata experience pero inig-abot magud nato example sa Palawan na nag-ahinti-ahinti nag-recommend sa ako. Do you think I myself, mukaingon ko, dili ko 100% sure that I can do proper due diligence sa property in Palawan. Why? Number one, I'm not familiar dito. Di ko taga dito. Wa ko kaila sa mga barangay, kagawad, silingan, kaliwat dito. So better, ako to gi-recommend ang nag-ahinti-ahinti sa usa ka broker nga duol sa iyang lugar para to collaborate para katong nga broker sa Palawan, siya mo perform due diligence sa property nga gusto paliton sa akong client. Sila na pod magbahin sa seller side. Then kami pod diri sa buyer side. Di ba ana lang ka simple partition of labor no? Is bahin-bahin lang. And then ang scenario gud ani nga type of authority to sell. Pag dili ta tumanan og sakto sa mga property owner which nahitabo na ni namo before. Kami lisensyado, kami ang ni-file, kami ang nagpadala og billing statement to claim for commission. After several demands wa mitagai, kami mo file og kaso. Kami nga mga lisensyado nga licensed broker. Baka claim na ta, then that's the time mabahin na nato what is our agreed sharing. Kay I hope nakasabot ta diri dapita no. That's why particular gid kay ko nga naabatay authority. Nakaistorya ba ninyo ang inyong property owner? Kay willing ba siya mo sign of authority? Kay kung ako, di kay kung mamugos kamoy nagpabuhat og ATS pa. Pero once seryoso na akong client, that's mahangyo gyud ko ninyo nga papirma tag bag-o nga apil akong pangan for this transaction. I-registered na po nato ang ako ang kliyente. Para purpose safety lang ta, no? Okay.
Balikon nako. Sam, how about accredited salesperson naman ko, Sam? Pwede nako without my broker. Nahitabo ni, no? Daghan ko ka transaction pod nga nag-ahinti-ahinti sa Facebook online nga accredited salesperson na sila yung mga PRC ID. Pero sa transaction, walay labot ilang broker. Medyo kaunahon na sad ko, di ba? Si Cesar, broker Cesar, ang amigo, siya naghatag og livelihood kang Miss A. Gitagaan yung opportunity si Miss A nga mahimo accredited salesperson. Iya gi-train, gi-mentor, gi-coaching, hantod nga nakapasa, hantod nga na-accredited salesperson under PRC and DSOD. Sa mga transaction, gitagaan niya 50% sa project selling, na-promote pagka-manager na anay 80% na, gamay lang override ni Broker Cesar. Pero nag-moonlighting karon og mga transaction general brokerage, wala apila si Cesar. Mo na yung mga pangutanan ako diya dapita ba? Patas ba na? Fair ba na? Win-win ba na? So, on my last few slide here, ako lang ni ko ano, yan, allow me to borrow the code of our Rotary, no, the four-way test of the things we think, say, or do. Is it the truth? Kaustorya na ko si Miss A nga ahente ingon siya accredited salesperson siya pagbahay nato wala siya lisensya. Sulti lang gitas tinuod para we know how to approach and to work, collaborate properly. No? Dapat patas, no? Is it clear to all concerned? Accredited salesperson ta niya nag-transaction ta pero wa na to gyapil atong broker. Murag dili na patas, no? Dili na siya patas. Kitagaan kag livelihood sa imong broker pero nag-moonlighting ka di nimo yapil imong broker. But again, under the RESA law, you as accredited salesperson dili ka ka-practice without the authority and the supervision of your licensed broker. Will it be goodwill, better friendship? No, dili. Dapat collaboration good will be beneficial to all concerned. Di. So ang ato lang diri, ma-enterprising agents ka, nag-ahinti-ahinti ka, or na accredited salesperson ka, we need to collaborate with your trusted licensed broker or mga kailan nimong broker, silingan nimong broker. Okay? Kay just like kami, bisag lisensyado mi, na amin knowledge sa legal side sa real estate, di gyapon mi magpaka-abogado. We still need to refer the transaction to the lawyer kung it is a lawyer job. We still need to refer the transaction to the appraiser if it is valuation job. We still need to refer the transaction. So we work as a team with different professionals. So kita, we work as a collaborator, no, sa transaction. That's why gibuhat ko ni again this Zoom meeting because nanawagan ko, no, I'm calling all enterprising brother, sister in the province of Cebu na ako'y daghang requirements because ako ang realty firm ga-focus me on the buyer representation. So I hope this video blog, video seminar, I will record this. This is recorded, i-upload nila ako sa YouTube. Makabasa, makakuan mo ani, mag-guided mo in the proper doing due diligence para mugaan ang atong trabaho duha. Okay? So, nangita pod mi og mga property researcher nga wanted to be accredited salesperson namo in the north side and south side of Cebu province, on the Toledo, Asturias, Tuburan to Sambuan ana, no? So nangita mi kada lungsod. So and we will conduct training and mentoring sa inyo ha. Okay, so if you're interested, just contact me. Here's my number here, 0917-323-6123. It could be a part-time job sa inyo ha. We will share you how to make money. By the way, naingon din ni nako diri, no? Sam, pila ba kitaon nato diri sa mga inaning transaction? Let us say, give you example lang. Nakahalin taog 5 hektarya nga agricultural land, and let's say tag 500. So that would be 25 million. So 25 million standard commission would be
5%. So that would be around 1 million. So 10% is 2.5. So divide 2, so 1,250,000. Okay? So kung atuan lang nga transaction, kada accredited broker and salesperson na sila ilang mga sharing. It could be 50-50. Pero og kung mga referral agents lang, mga non-accredited, nata gitawag natong finder's fee. So internally, variable na siya, depende na sa inyong agreement between your licensed broker o kamo mismo. So there's no such an exact percentage anang finder's fee, no? Kaya usually sa amua kung referral agents mo, mangayo raman gud mig pangalan 1, 2, 3. Pangalan, contact number unsay gipabaligya. Pangalan, contact number unsay paliton. Then it is our realty firm will do all the side hustle for the due diligence and the documentation. Kaya honestly, di pa mo ginakaya sa ato ang mga nag-ahinti-ahinti. Masayop ram lang unya na, malayable pang ato ang realty firm. Okay, so again, my message here, let's collaborate everything. Kung naatay mga transaction sa real estate, let's work as a team together with your licensed broker. Di na to sulu-suluhon. Okay? So again, thank you so much. Hope naka-impact mig some knowledge ninyo karong gabi una. Looking forward in real estate, let's talk money, let's talk real estate. Good more earnings everyone with the real estate. This is your broker Samuel Lao again.